Kamakailan lang, umugong ang pangalan ni PNP Chief Nicanor Bartolome bilang napipisil ni Pangulong Aquino na maging kapalit sa DILG ng nagbitiw na si Undersecretary Rico Puno. Pero ayon mismo kay Bartolome, tatapusin niya ang kanyang termino hanggang March 2013. Hindi pa raw siya mag-early retirement. Live mula Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, sa loob nga lang ng ilang araw ay tila biglang nagbago na ang isip ni Pangulong Aquino sa kung sino yung kanyang itatalaga sa DILG bilang kapalit ni Undersecretary Rico Puno. Sabado ng gabi sa Russia, ang Pangulo pa ang nag-anunsyong si PNP Chief Director General Nicanor Bartolome Jr. ang napipisil niyang italagang Undersecretary for Peace and Order sa DILG, kapalit ni Yusek Puno. Actually asked Director General Bartolome also to consider and to resign earlier. You will be given a different position. Pero nitong Miyerkules, So may kapalit na ba? Pagka-intindi ko, meron ng pag-alis ko. Pero pagbalik ko, nag-usap kami muli at mukhang baka hindi siya magiging ready sa panahon na kakailanganin. at mismong si Bartolome nagsabi namang tatapusin ang kanyang termino hanggang sa pagretiro niya sa Marso. Kinakailangan tapusin ko pa rin yung aking serbisyo kasi ang aking pong retirement ay sa Marso pa naman next year. Nagsabi rin ang tagapagsalita ng PNP, may plano rin daw si Bartolome na magpa-opera sa paa, bagamat di pa niya masabi kung kailan. Ang basketball chief PNP sa Davao, nung bumalik siya rito, ika na. Pero hindi yun ang talagang permanentong solusyon dun Ayon sa kanya, yun nga, gusto niyang ipagamot. Kung kailan at saan at papaano, more or less siguro sa kanya na lang manggagaling. Hindi naging malinaw kung paanong ang Pangulo mismo ang nagpalutang ng pangalan ni Bartolome. Pero ngayon tila etsa puwera na siya sa may pupwesto sa DILG sa pagpasok ni Secretary Mar Rojas. Bagamat sinabi na rin kasi noon ng Pangulo, binibigyan niya ng free hand si Rojas na pumili ng mga taong makakasama sa DILG. Sabi ng isang political analyst, mahalaga raw kasi ang papel ng isang DILG secretary, lalo na't papalapit ang eleksyon. Mahalaga rin daw na bilang bagong pinuno ng DILG, si Rojas din mismo ang pumili ng mga taong kilala at mapagkakatiwalaan niya. In traditional politics, the ruling party or the ruling coalition makes use of the DILG as a channel for negotiations with the local politicians. I don't think that would change. Even the late Secretary Robredo was doing that for the Liberal Party. Jessica, sinubukan natin kunan ng pahayag si Secretary Mar Rojas pero sabi niya sa isang text message ay ayaw niya raw munang magpa-interview hanggat hindi pa siya formal na nakakaupo sa kanyang pwesto sa DILG. Sa September 19 pa siya nakatakda yung kanyang pagharap sa Commission on Appointments. Jessica. Okay, Ruth, parang ang nangyari, parang may laban o bawi, no? In-announce na si ang magiging DILG Undersecretary ay itong si General Bartolome. And then biglang hindi na siya. Tama, Jessica, kasi nagkaroon ng ganyang announcement ang Pangulo nung nasa Russia. Ang sinasabi niyang isa din sa main reason, aside from kailangan na daw ma-fill up yung magiging vacancy sa DILG, sinasabi niya ay kung pwede sana mag-retire ng maaga si General Bartolome para nga to make way for the next PNP chief para makapaghanda sa eleksyon. Kasi nga March yung kanyang retirement at May yung eleksyon. Pero hindi natin malaman kung bakit biglang nagkaroon ng laban o bawi dyan. Pero ang sinasabi rin naman ng Malacanang ay ginagalang din naman daw kasi ng Pangulong Aquino yung una nasabi niya kaya Secretary Mar Rojas na magkakaroon siya ng free hand to choose kung sino yung gusto niyang dalhin sa DILG, Jessica. Okay, ano ang balitang nasasagap nyo from various sources? Is this the Balay versus Samar group dynamics? Jessica, kanina tinanong natin yan doon sa nakausap natin na political analyst, si Mr. Casipe. Pero ang sinasabi naman niya, at this point in time, medyo hindi na daw natin dapat expect na coming into play pa rin yung Balay versus Samar factions within the Aquino administration. Dahil ang sinasaalang-alang na daw ngayon, ang malaking factor na daw ngayon ay magiging resulta nitong 2013 elections at gagawin daw nitong majority or nitong ruling party na maipanalo lahat ng kanilang mga kandidato at mapalakas yung hold ng ating administrasyon even in the local politics, Jessica. Okay, pero hindi maiwasang maisip yan kasi may mga previous announcement na parang nag-iba bigla.
Tama, Jessica. Pero ang sinasabi kasi, it was sort of like a promise daw. Sabi nito, Anis, na nakausap natin, na promise daw kay Secretary Mar Rojas na dahil nasa DILG siya at ibinigay sa kanya itong pwesto, ang promise ay bahala ka na kumuha kung sino yung mga gusto mong tao. At mukhang sa tingin natin ay nagdesisyon lang din siguro ang Pangulo na panghawakan yung promise na yan, at considering this is a very sensitive position for the coming elections, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.